Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We continue with reading the Diary of Saint Faustina Kowalska on diary entry number 971. Today, the doctor decided that I am to stay here until April. It is God's will. Even though I did want to be back in the company of my sisters. Nagpasya ang doktor ngayon na manatili ako dito hanggang Abril. Kalooban nito ng Diyos. Bagamat nais kong bumalik kasama ang mga kapatid na madre. It is actually difficult for Faustina to be really far away from the sisters. Kahit naman sino sa atin, di ba? Kung tayo ay mahihiwalay sa pamilya natin o kung saan community man tayo nabibilang. Meron tinatag na separation syndrome. So, mabigat yun para sa marami. Kung pupuntahan natin, hindi natin kabisado, hindi natin alam anong mangyayari sa atin doon. Tapos mag-isa lang tayo. Yung parang halimbawa, mag-abroad ka, magtatrabaho ka doon. Hindi mo alam anong mangyayari sa'yo, what are the things that await you in that place. Maayos ba? Maganda ba? Mahirap? Mga ganun ba? Mga tao makakasalamuha mo? Mabuti ba? O, pag may problema ka, paano na? Mabuti ngayon, meron technology na we can always stay in touch virtually with our loved ones, no? Isang tawag lang, messenger call, mga ganon. Pero nung araw, the only means is through letters, no? Sulat, ipapadala mo. And you will have to wait for quite some time bago dumating yon at bago bumalik yung response. So, kay Faustina, hindi naman ito mga exchange of letters kasi bawal yun, no? So, ito talaga, detachment from the community of her sisters. Sabi niya, na, February ito di ba? Kasi yesterday it was February pa. So, mga 2 months pa siyang mananatili doon. And she thought that it is God's will. Kalooban ng Diyos na manatili pa siya doon for quite some time. Sa atin, madalas, pag may mga ganito pagkakataon, yung halimbawa, yung uwi ka na, no? Tapos, biglang-bigla may nangyari, di ka pwedeng umuwi. Bawa ng COVID time. Hindi lang simpleng na-stranded, no? Kundi talagang na-lockdown. And hindi natin alam kung makakabalik pa tayo or kung may babalikan pa ba tayo. Marami namatay. So, how do we discern if how do we discern if what we're experiencing at the moment is the will of God? Actually, lahat naman ng bagay na nangyayari is not accidental. Lahat ay may dahilan. At the onset, di natin makikita. So, the initial reaction would be to complain, to doubt, kumbaga negative, no? Mainis. Pero laging, ang bawat pangyayari sa buhay natin, may itinuturo yan. And it is up to us to think, to discern, ano ba ang dahilan? So, hindi natin makikita sa una, but magandang mindset for us is, ito yung kalooban ng Diyos. No? Ano kaya ang dahilan kung bakit ito nagaganap? For Faustina, yung pananatili niya in the hospital
for quite some time is, of course, very beneficial to her kasi in that place, nagagawa niya yung mga bagay na gusto niyang gawin, like writing on her diary. She has all the time, she had all the time to write on her diary. Kaya mapapansin niyo again, at this point, no, laging everyday may dalawa, tatlong entries siya. No, marami siyang naisusulat. Walang lumilipas, hindi lumilipas ang isang araw na hindi siya makapagtatala. Samantalang previously, sometimes ilang araw, or minsan may mga siguro mga week, lalapas ang week na di pa siya nakakapagsulat. But this time in the hospital, she had all the time to write. She also had the time to pray, to meditate, to be one with God. Yung bang uh, in her silence, in the kind of environment she had at that time, perfect talaga for meditation, to talk with God, think about, to sit, no, maupo sa paanan ng ating Panginoon at makinig sa kung ano man ang aral na binibigay niya. So these are perfect moments for her to really savor the love of God, no? At maunawaan ng maraming bagay. Pero kung ang ang umiral sa kanya ay yung inis na yung pangulila, the longing to be back. Actually, she does not long for her sisters. Ang mas gusto niyang makapiling at makaniigay ang ating Panginoong Yesus. Kaya lang lagi sasabi niya na parang gusto na niya na kunin na siya because she had already tasted the love of God. At kung ikaw man ba na punong-puno ng hirap, syempre gustuin mo na nandun ka sa isang peaceful, mapayapa, masaya na lugar. And that is sa piling ng ating Panginoon. Siya kasi nasa ospital, pero syempre yung mga procedures doon, di natin gugustuhin yun. Mga bagay na mabigat para sa atin. Lalo na sa mga ganitong sakit. Yung mga procedure na ginagawa araw-araw, no? May pain yon. Tapos yung kahit na under their care ka, you would still experience the pain. No, bukod pa dun sa pain ng procedure, may pain of the physical body because of her disease. So, parang, kumbaga sa atin yun, Lord, kunin mo na ako, ayoko na, tama na to. No? Pero sa kanya, kahit na sinasabi niya na gusto na niyang makapiling ang Panginoon, sabi pa rin niya, ang iyong kalooban ang masusunod, hindi ang akin. Kung hindi pa tamang oras para lumisan, then so be it. Use her. Sabi niya, use me. Gamitin mo ako ayon sa iyong nais. Lalo na sa ah, mga dying souls, no? Yung mga malapit ng mamatay. Napakaraming kaluluwa ang tumatawag sa kanya, humihingi ng tulong. At sabi nga niya, nabuhay siya para sa mga ito, para ilapit ito sa awa ng Diyos. This is one of her missions, no? Yung ilapit ang mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. And what a great mission she had. Na-fulfill niya yan hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. So wherever she is, wherever she was, no? Kung saan siya dalhin ng Panginoon. Laging tinitingnan niya na it is God's will. Hindi yung comfort o kaginhawahan na ninanais niya ang masusunod, no? Kundi ang kalooban ng Diyos. It may entail more difficulties, it may entail more sufferings, but because she understood what God wants in her life, na ibibigay niya, na ipapaubayan niya sa kamay ng ating Diyos ang kanyang buong buhay. Kung saan ako dalhin ng Diyos, okay, lead me to that place, Lord. So, isang ano to sa atin, no? Magandang pagnilayan. Saan man tayo naroroon this moment?
hindi man natin gusto kung saan tayo naroon. Isipin natin na lang na there is always a purpose why we are meant to stay wherever we are right now. Kahit na gustong-gusto na nating umalis sa kung saan man tayo naroon. Ang kaisang isipin natin na yung pagkainip, no? Makaalis sa isang sitwasyon na ayaw natin, no? Hindi pa hindi pa sakto ang panahon. Not that it is not the right time for us to live wherever we are. Ako for a long time, gusto ko nang umalis kung saan ako naroon, no? Yung, alam mo yung meron kang pamilya, halimbawa, nakikisama ka sa biyanan mo, di ba? Parang wala akong biyanan, hindi ako nakikisama. But I'm just comparing it. Parang if you're in a place na gusto mo nang umalis, ayaw mo na sa biyanan mo, naiinis ka na, ganun. But there's a purpose why you are meant to stay in that house. Hindi pa tama ang panahon na lumisan. Sa akin, tinanggap ko na lang na ganun, no? Sapagkat hindi ipinagkakaloob na mahiwalay ako sa kung saan ako naroon ngayon. Ah, parang sabi nga, no, sway-sway lang. No, bahala ka na, Lord. Sige. Kung ito ang kalooban mo, kay nawa, ma-maximize ang panahon habang may oras ako sa mundo na kung saan ako naroon. Ganon din sa ating lahat, papagnalayan natin. Baka naman masyado ka ng komportable naman, no? Sa kung saan ka naroon. Ang tawag na ng Panginoon sa iyo, aba, lumabas ka na sa comfort zone mo. Kasi, kapag sabi nga, yung kung saan tayong, kung may napaka-komportable kang pakiramdam, get out of that comfortable zone. Kasi, ah, walang maitutulong sa ating aral. Ikaw na yung nagre-resist ngayon sa Panginoon. Nasabi ng Panginoon na gawin mo ito, pero ikaw dahil may attachment ka na dun sa kung saan ka man naroon, hindi ka naman maka-detach, no? Yun din pag nilayan din natin na baka masyado naman tayong natatakot na sumuong sa mga lugar, sa mga ah, places that we fear, no? Natatakot tayo doon. Sapagkat maaring ang lugar na yun ay magdulot sa atin ng discomfort. But kung nasa ng discomfort, kung saan mas mahirap, ang ganda na nandun, no? Kasi matututunan natin ang maraming bagay. So discern, discern, discern. Wherever you are, kung hindi maganda ang kalagayan mo ngayon, nandyan ka, isipin mo na lang, may ituturo sa iyo. Pangalawa, kung nasa isang lugar ka naman na very comfortable na on your part, learn how to get out of that comfort zone because you will not learn anything from that very comfortable zone.